Ano ang kaya mong gawin para sa isang taong minamahal mo? Kaya mo bang ipagpalit ang lahat para sa kanya? Kahit gumawa ka ng hindi maganda? Kung ganoon mga kawanatels, ay tunghayan nyo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Ang simoy ng hangin sa Maynila ay palaging mabigat, may halong alikabok at usok. Ngunit para sa akin, mayroon itong sariling himig. Himig ng buhay, ng pag-asa, at sa aking kaso, ng isang pag-ibig na bawal. Ako si Rosa, at si Raymond, siya ang aking mundo. Ang aking sikat ng araw sa madilim na kanto ng Maynila. Ang problema, hindi ako ang asawa niya. Si Maya, ang nagmamayari ng apelyido niya, nang may papel na nagbubuklod sa kanila. Pero ang puso niya, yun ang alam kong sa akin. Rosa, sandali lang. Bulong ni Raymond. Ang mainit niyang hininga ay humahaplos sa aking tainga habang nakayakap siya sa aking likod. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na pumupulupot sa aking baywang. Ang bigat ng kanyang katawan ay nagbibigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Halo ng matinding kaba. Naririnig ko ang tibok ng kanyang puso, mabilis kasabay ng akin. Bakit? Tanong ko, bahagyang lumingon. Ang aking mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa kanya. Ang dilim ng gabi ay halos lunukin kami. Tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa aming silid. Gusto ko lang na manatili ka sa akin, kahit saglit pa. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng pagmamahal na sa akin lamang niya ipinapakita. Ramdam ko ang kanyang labi sa aking balikat, isang magaan na halik. Alam mo namang, kailangan mo nang umuwi. Sagot ko. Pilit na pinipigilan ng luhang nagbabadyang kumawala. Ang bawat sandali ng aming pagtatago ay isang matalim na sibat na tumutusok sa aking puso. Gusto ko siyang manatili habang buhay. Ayokong umuwi sa kanya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Maya ay parang lason na nagpalit ng aming matamis na sandali sa isang mapait na katotohanan. Humigpit ang kapit niya. Tila ba ayaw niya akong mawala sa kanya. Pero asawa mo siya, Raymond. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig na parang tinik. Masakit. Hindi ko siya mahal, Rosa. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Ang mga salitang iyon, gaano man ito kasakit pakinggan para sa aming sitwasyon, ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas. Ito ang salitang kumakapit sa akin. Nagpapapikit sa akin sa katotohanan. Ang kanilang bahay ayon kay Raymond ay puno ng lamig. Ang bawat pag-uwi niya ay parang pagpasok sa isang libingan. Madalas kong marinig ang kanyang reklamo. Ang pagkabigo sa kanyang tinig tuwing galing siya sa kanilang bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit nananatili pa siya kay Maya kung ganoon na lang ang kanyang nararamdaman. Isang araw habang naghihintay ako sa kanya sa aming tagpuan, isang maliit na cafe sa may kanto, dumating siya na may malalim na kunot sa noo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Anong nangyari? Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong may masamang nangyari. Si Maya na naman. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigo. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa upuan sa tapat ko. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang ulo. Anong ginawa niya? Wala. Yun ang problema. Wala siyang ginawa. Nakaupo lang siya doon, nanonood ng TV, na parang walang pakialam sa mundo. Hindi man lang niya ako tinanong kung kumusta na ang araw ko. Hindi man lang niya napansin na pagod ako. Wala siyang pakialam. Ang kanyang boses ay tumaas at napansin ko ang ilang pares ng mata na tumingin sa aming direksyon. Raymond, hinaan mo naman ang boses mo. Bulong ko. Pilit na pinapakalma siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Malamig ang kanyang mga daliri. Pagod na ako, Rosa. Pagod na ako sa lahat ng to. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Gusto ko nang makasama ka. Tayong dalawa lang, nang walang pagtatago. Ang mga salitang iyon ay nagpatunaw sa aking puso. Nais kong yakapin siya.
Sabihin sa kanya na handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit alam kong may hangganan ang lahat. Pero may asawa ka, Raymond. May pamilya ka. Hindi ko na yun pamilya. Ikaw ang pamilya ko, Rosa. Ikaw lang. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa akin. Ang pagiging pangalawa ay isang pasanin na araw-araw kong dinadala. Isang hapon na habang nakaupo ako sa isang bench sa parke, naghihintay kay Raymond, bigla akong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Ang mga bata sa paligid ay naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga mag-asawa ay magkakahawa kamay na naglalakad. Ang kanilang mga muka ay puno ng kaligayahan. At ako ay nag-iisa. Naghihintay sa isang lalaking hindi ko na lubos na pag-aari. Nang dumating si Raymond, nakita niya ang aking mga mata na namumula. Ang aking mga pisngi ay basa. Rosa, bakit ka naman umiiyak? Tanong niya. Agad na lumapit sa akin at umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Masakit, Raymond. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Masakit na palagi akong pangalawa. Na kailangan ko pang magtago. Na kailangan kitang ihati. Huwag kang magsalita ng ganyan, Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ka pangalawa. Ikaw ang una sa akin. Ikaw lang. Paano ako magiging una kung may asawa ka pa rin? Kung umuwi ka pa rin sa kanya? Kung siya pa rin ang opisyal na kasama mo? Ang aking mga luha ay mas lalong bumuhos. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtatago ay lumabas ng sabay-sabay. Nagseselos ako, Raymond. Nagseselos ako kay Maya. Hindi ko matanggap na siya ang asawa mo. Ang pag-amin na yon ay nagpagaan ng aking dibdib. Ngunit nagdulot din ng matinding takot. Natatakot ako na baka suko na siya sa akin. Natatakot ako na baka iwan niya ako. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay nagbigay sa akin ng kakaibang init, ng pangako na hindi niya ako iiwan. Bibigyan ko ng solusyon to, Rosa. Hindi ko hahayaan na masaktan ka pa. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng determinasyon. Lumipas ang mga araw at ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Raymond. Ngunit naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na tutuparin niya ang kanyang pangako. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan sa aking maliit na apartment, biglang bumukas ang pinto. Nakita ko si Raymond. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang isang malaking ngiti ay nakapinta sa kanyang labi. Rosa! Sigaw niya at agad siyang lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Halos mawalan ako ng hininga. Anong nangyayari? Bakit ka ganyan kasaya? Tanong ko. Ang aking puso ay mabilis tumibok. Iniwan ko na siya, Rosa. Iniwan ko na si Maya. Lumayas na siya ng bahay. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking tainga. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtatago ay tila naglaos sa isang iglap. Talaga? Totoo ba yan? Raymond? Hindi ako makapaniwala. Ang pangarap ko ay nagkatotoo. Oo, Rosa. Tayo na. Tayong dalawa na lang. Niyakap niya ako muli. Mas mahigpit pa sa kanina. Ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang matamis na halik, puno ng pag-asa at kaligayahan. Ang kanyang mga labi ay malambot. Ang kanyang dila ay naglaro sa akin, naghahanap ng tugon. Ang bawat haplos ng kanyang bibig ay nagpadala ng kuryente sa aking buong katawan. Naramdaman ko ang kanyang paghinga, mainit at mabilis. Habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa aking baywang. Simula noon, doon na ako tumira sa bahay ni Raymond. Ang bahay na iyon na dati ay puno ng lungkot ayon sa kanya, ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang bawat sulok ay tila nagkaroon ng bagong buhay. Ang bawat araw ay isang selebrasyon. Isang umaga, habang naglilinis ako sa sala, napansin ko ang isang pintuan sa ilalim ng hagdan. Hindi ko pa yon nakikita noon. Raymond, anong meron dito? Tanong ko, habang itinuturo ang pintuan. Ah, yan. Tumingin siya sa pintuan. Ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Yan ang basement. Huwag kang papasok dyan, Rosa, ha?
Madumi dyan at maraming daga. Naku, delikado. Baka may ahas pa. Okay, sagot ko at sinunod ko siya. Hindi ko na inusisa pa, naniwala ako sa kanya. Ang mga araw ay lumipas at ang aming pagmamahalan ay mas lalong lumalim. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na bumabagabag sa akin. Si Maya. Raymond, nasaan na nga pala si Maya? Tanong ko isang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Bigla siyang natigilan. Ang kutsara niya ay bahagyang bumagsak sa plato. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Bakit mo naman natanong? Ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. Naging malamig. Wala lang. Hindi ko na lang siya naririnig. Hindi ka na niya ginugulo. Huwag mo na siyang isipin, Rosa. Wala na siya. Wala na siyang problema. Ang kanyang sagot ay parang pader, matigas at hindi matitinag. Hindi ko na siya pinilit. Ngunit ang pagtataka ay nanatili sa akin. Bakit ganoon na lang ang reaksyon niya tuwing binabanggit ko si Maya? Isang hapon habang nasa trabaho si Raymond, nag-iisa ako sa bahay. Ang katahimikan ay tila nakakabingi. Ang aking isip ay naglalakbay. Bumalik sa mga tanong tungkol kay Maya. Ang kanyang pag-iwas, ang kanyang mga sagot ay tila may itinatago. Nagsimulang kumirot ang aking tiyan. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Hindi ko maintindihan. Ang aking mga mata ay napadako sa pintuan ng basement. Ang babala ni Raymond ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Huwag kang papasok dyan, Rosa. Madumi dyan at maraming daga. Delikado. Ngunit ang aking pagtataka ay mas malakas pa sa kanyang babala. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang doorknob. Malamig ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Isang madilim at mabahong amoy ang sumalubong sa akin. Ang amoy ay halo-halong luma, alikabok, at isang bagay na mas malala pa. Isang amoy na nagpataas ng balahibo ko. Binuksan ko ang ilaw. Ang isang mahabang hagdanan ay sumalubong sa akin. Bumaba sa dilim. Ang bawat baitang ay tila may sariling kwento. Ang dilim ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Nagsimula akong bumaba. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Tila gusto nang kumawala sa aking dibdib. Ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid ko. Nagpaparamdam ng kakaibang takot. Nang makarating ako sa dulo ng hagdan, isang malaking silid ang bumungad sa akin. Puno ito ng mga lumang gamit, mga kahon, at mga alikabok. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng aking atensyon. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang kumot ay may isang bagay na nakahiga. Ang aking hininga ay biglang huminto. Ang aking mga mata ay nanlaki. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking mga paa ay tila lumulutang. Ang aking kamay ay nanginginig habang dahan-dahan kong iniangat ang kumot. At doon, sa ilalim ng kumot, ay ang katawan ni Maya. Walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa aking bibig. Ang aking mga tuhod ay nanghina at ako ay bumagsak sa sahig. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Nagsimula akong umiyak. Ang aking mga luha ay bumuhos na parang talon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pilit kong kinukuha ang aking cellphone. Kailangan kong tawagan ng pulis. Kailangan kong gawin to. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dinadayal ko ang numero ng pulis. Hello? Pulis po? May patay po dito sa bahay namin. Ang aking boses ay nanginginig. Halos hindi na maintindihan. Ma'am, kumalma po kayo. Saan po ang address nyo? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado. Ngunit ang aking mundo ay nasa gulo. Ibinigay ko ang address at pagkatapos ay binaba ko ang tawag. Nagsimula akong tumakbo palabas ng basement, paakyat ng hagdan at palabas ng bahay. Hindi ko na kayang manatili sa loob.
Nang dumating ang mga pulis, nakita din nila akong nakaupo sa labas ng bahay, umiiyak. Ang aking buhok ay magulo. Ma'am, kayo po ba ang nag-report? Tanong ng isang pulis. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Pumasok sila sa loob ng bahay at pagkatapos ng ilang minuto lumabas sila na may seryosong muka. May nakita po kaming bangkay sa basement. Si Maya po ba ito? Tanong ng pulis. Opo. Sagot ko, ang aking boses ay halos hindi lumalabas. Nagsimula silang magtanong sa akin ngunit ang aking isip ay blanko. Ang tanging nakikita ko ay ang muka ni Maya, walang buhay. Nang dumating si Raymond, nakita niya ang mga pulis, ang mga sasakyan ng pulis, at ako na nakaupo sa labas ng bahay. Ang kanyang muka ay nagbago. Mula sa pagtataka ay naging takot. Anong nangyayari dito, Rosa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Raymond? Bulong ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Nandoon siya sa basement. Si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang muka ay namutla. Agad siyang inimbestagahan ng mga pulis. Dinala siya sa istasyon. Ako naman ay dinala rin para magbigay ng pahayag. Sa istasyon ng pulis, umupo ako sa isang malamig na upuan. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat ng nangyari. Ma'am, kailangan po namin ang inyong pahayag, sabi ng isang detective. Nagsimula ako magkwento mula sa simula, mula sa aming pag-iibigan ni Raymond, hanggang sa paghahanap ko kay Maya, hanggang sa pagkakita ko sa kanya sa basement. Habang nagkukwento ako, ang aking isip ay lumilipad. Ang lahat ng nangyari ay tila isang masamang panaginip. Ang pagmamahala namin ni Raymond, ang pag-asa, ang kaligayahan, ngayon ang lahat ay naglaho. Nang matapos ang aking pahayag, dinala ako sa isang silid. Doon nakita ko si Raymond. Nakaupo siya sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Raymond, bulong ko. Ang aking boses ay basag. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Rosa, patawarin mo ako. Bakit mo ginawa to, Raymond? Bakit? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang aking mga luha ay bumuhos muli. Nabaliw ako sa'yo, Rosa. Nabaliw ako sa pagmamahal ko sa'yo. Ayaw ko nang makita kang malungkot. Ayaw ko nang marinig na nagseselos ka. Gusto ko maging masaya ka. Gusto ko maging akin ka. Tayong dalawa lang. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero hindi itong paraan, Raymond. Hindi itong paraan. Hindi ko naman sinabing gawin mo to sa kanya. Ang aking boses ay tumaas. Sana hindi na lang umabot sa ganito. Sana hindi nangyari to. Alam ko, Rosa. Alam kong mali ang ginawa ko. Mali ang pag-iibig natin. Mali ang lahat. Yumuko siya. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Ang mga salitang yon ay tumago sa aking puso. Mali nga ba ang aming pag-ibig? Ang lahat ng matatamis na sandali, ang lahat ng pangako ay naging abo. Kinabukasan lumabas sa balita ang tungkol sa pagkawala ni Maya. Ang pangalan ni Raymond ay nasa lahat ng dako. Ang aming kwento ay naging isang trahedya. Nakulong si Raymond. Ang kanyang buhay ay nagbago. At ang aking buhay ay nagbago rin. Ang dating puno ng pag-asa ay napalitan ng lungkot at pagsisisi. Isang araw pagkatapos ng ilang linggo, nagpasya akong bisitahin si Maya. Hindi sa bahay, kundi sa libingan. Ang sementeryo ay tahimik, ang tanging narinig ay ang simoy ng hangin na humahaplos sa dahon ng puno. Naglakad ako. Ang aking mga paa ay mabigat hanggang sa makita ko ang kanyang puntod. Nilagyan ko ng sariwang bulaklak ang kanyang puntod. Umupo ako sa harapan nito. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kanyang pangalan. Maya, bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Patawarin mo ako sa pagiging dahilan ng lahat ng to. Ang aking mga luha ay nagsimulang dumaloy muli. Ang bawat patak ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na maging ganito ang lahat.
Sana ay hindi ko na lang hiniling na iwan kanya. Sana ay hindi na lang ako nagselos. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang magdasal. Nagdasal ako para sa kapayapaan ni Maya. Nagdasal ako para sa kapatawaran. Sa araw na yon, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Hindi pwedeng maging akin ang pag-aari ng iba. Ang pag-ibig na bawal ay may kaakibat na malaking kapalit. At ang kapalit na iyon ay ang pagwawasak ng buhay, ng pangarap at ng kaluluwa. Sa Maynila ay nanatiling maingay, ngunit ang ingay na iyon ay hindi na nagbigay sa akin ng ginhawa. Ang bawat tunog ay tila nagpapaalala sa akin ng aking pagkakamali. Ang aking puso ay mananatiling may sugat, isang paalala ng isang pag-ibig na nagdulot ng trahedya. At sa bawat paghinga, ang pagsisisi ay mananatiling kasama ko habang buhay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.